Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya na magpapahayag po ng napaka-importante ngayon na mensahe. Ngayon po ay ika-29 ng Nobyembre at 2025. Mga kaibigan, tulad po ng sinabi ko ng isang araw, tuloy ang plano ng mga nagsasama-samang puwersa upang pabagsakin, patakbuhin, parisainin si Bongbong Marcos. Ano po paninindigan ng Kawal ng Demokrasya? Huwag ka magre-resign. Ikaw ay kinakailangan manindigan. Sa lahat ng pagsubok, lahat ng panguluhan, mayroong pagsubok yan. Kung ang tatay mo noong araw, ang pagsubok ay yung pagpatay kay Ninoy Aquino. Ngayon, ang pagsubok ay yung pagpapabagsak sa iyo. Hindi lamang ng mga Duterte sa kadahilanan ng kanilang sipahayo ngayon. Naintindihan ko kung bakit mga sipahayo, mga Duterte, napakatagal na panahon, 22 years, na terrorize nila ng Davao, at nung naging presidente, na-terrorize niya buong Pilipinas. Takot ang mga pare, takot ang mga maestrado, takot ang military, takot ang judiciary kay Rodrigo Roa Demonyo, traidor Duterte. Yan po kaya sabihin ko yung traidor at tuwag sapagkat ang kanyang kapital ay ang kanyang pagiging matapang kuno. Pero siya po ay duwag at meron akong dahilan at panindigan upang yan ay akin pong papagtibay ang salita na yan ang gagaling sa Kawal ng Demokrasya. Uulitin ko, si Rodrigo Roa Duterte na isang terorista ay duwag. Kaya lamang na-terrorize niya ang mga Pilipino. At ang mga Pilipino, para hindi na mahalatang takot at na-terrorize, masyadong hanga kunyari sa kanyang katapangan, ay kinakampihan na lamang nila sapagkat kinakailangan nila maging parang Tulfo Brothers na matatapang sapagkat kakampi nila ang berdugo ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte. Ang Kawal ng Demokrasya, nanindigan, hindi natakot, lumaban at nagsabing Rodrigo Roa Duterte, traidor, duwag, mga kaibigan. Ngayon, ang pagsubok kay Rodrigo Roa Duterte ay hindi pa po nagaganap. Ang pagsubok ay kung kailan siya masisentensyahan ng International Criminal Court. Yung pong nung isang araw, Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa Pilipinas, nagkaroon po ng desisyon ang International Criminal Court sa Netherlands, sa The Hague. At ito'y pinawalang natalo sila sa kanilang apila na dapat nang bigyan ng interim release. Ano po ibig sabihin ng interim? Ang ibig po sabihin ng interim release ay pansamantalang paglabas sa kanyang kulungan. Ano po inihiling? Political asylum. Yung political asylum, mga kaibigan, ay hindi po binibigay. Hindi nga binigay ng China yan. Alam po ba ninyo nung nasa Hong Kong siya, kaya siya nasa Hong Kong bago siya mahuli, ay nag-apply siya sa China ng political asylum. 5 ang kanyang booking. Napakaraming pera. Meron siyang booking patungong Indonesia, meron siyang booking patungong Beijing, meron siyang booking patungong Davao via Clark Air Base, at may booking siya patungong Maynila via Ninoy Aquino International Airport. At dyan po siya nahuli sapagkat hindi pinayagan ng China na siya ay tumuloy at kanila ipagtanggol si Rodrigo Roa Duterte. Bakit? Kakampi po nila yan. Kaya lang, naramdaman nila, meron mga media man, meron naninindigan, ayaw nila
yung ginagawa ni Duterte at therefore ayaw din ng China na sila'y kamuhian sapagkat napakalaki na po ng kapital ng China sa pagkupkop sa Pilipinas. Nung nabubuhay pa yun si Attorney Eli Benes Pamatong, parating po kami nagkakausap, pinakita niya sa akin yung mga larawan na kuha po ng Google, kuha po yan sa itaas, kitang-kita, out of 800 islands, 7,107 islands po tayo. Yung 800 isla dyan sa West Philippine Seas, 218 fully occupied. Akala mo Makati, yung mga isla ng Pilipinas, at nakasulat Chongqing at Chongqing at Chongqing, mga sulat in Czech, mga kaibigan. At meron po silang airport, nakalagay, Chongqing, ibig po sabihin nun National Air Force ng China. Shunshik Takwa. Yan. Bahala na kayo kung maniniwala kayo kasi dito po sa aming studio, hindi sila naniniwala. Marunong ko mag-Chinese. Ang alam ko po yan pag umorder ng beer sa Chinese restaurant. Sing tao, hindi po taho, darating kanyang beer. Ang brand ng beer, hindi San Miguel, Qingdao. Kaya pag umorder ka sa Chinatown, sabi mo, Qingdao, bilib sila. Wow, dumating beer. Paano ko natuto nito? Pero hindi na po pag-uusapan natin. Pag-uusapan po natin ay humihingi ng asylum o pansamantalang baka-babakasyonan, pagkakandungan sa halip na sa The Hague, sapagkat nahihirapan po yung kanyang pamilya, palipat-lipat ng aeroplano, napakahaba ng biyahe para siya'y bisitahin. Gusto niya, meron po isang state o isang country na papayag na doon siya muna magpalipas ng oras habang hinintay nila ang kanyang sentensya. At sana masentensya ang ulo po ngayon ng kamatayan. Sana magkaroon ng pagkakataon na makita natin siya ay tatagpasin ng batas kanyang nagawang kalokohan, kasalanan sa bansang Pilipinas. Mamamatay tao po yan. Masamang tao. Ngayon, nagdadasal kay Jesucristo, matapos ang sabihin na hindi totoo si Kristo sapagkat ang sabi niya nga, nagmura pa siya. Nandiyan po sa social media. Sabi niya, ako ang Diyos, tutuloy ako, papatayin, piyutay nila. Na-torture siya, pinatay pa. Anong klaseng Diyos yan? Nakakawalang bilib. Ano ibig sabihin? Huwag kayong maniwala kay Kristo. Sapagkat sa amin po mga Muslim, ginagalang namin si Kristo bilang Misaya o bilang isang sugo ng Panginoon Diyos. At ang tingin po namin, magkakaisa pong mundo, pag-iisa lamang ang Diyos. Kaya ang dami-dami pong Diyos ng pinapairal. Diyos ni Kibuloy, kaya maraming babae. Diyos ni Villanueva, maraming pera. Diyos ng Katoliko, maraming ginto, pinapadala sa Vaticano, sa Pope. Kaya napakaraming pong Diyos, napakaraming santo. Santo Niño, San Andres, San Matias. Kami ni PD, San Miguel. Yan. Ngayon, mga kaibigan, ano ang kinakailangan ni Ginoong Bongbong Marcos para mag-survive? Alam po ninyo, kami mga manunulat, mga veterano na pamamahayan. Ang aming favorite game ay chess. Kumbaga sa utakan, yan po ang malaking demand sa utak o pagpaplano ng chess game. Noong panahon ni matandang Marcos, ang pagkakaisa namin sa National Press Club ay the President should sacrifice the Queen in order to save the Republic. Ano po ibig sabihin yan?
sa chess game, sinasakripisyo na, hindi bali mamatay itong reyna ko. Sa chess po yan. May save ko lamang itong buong kaharian ko. Itong game na ito. Ngayon, yan ang hinihintay kay Bongbong Marcos. Hindi niya kinakailangan isakripisyo si Lisa. Hindi niya kinakailangan isakripisyo si Sandro. Isakripisyo niya, makinig kayo mabuti, si Martin Romualdez. Sapagkat pag ikaw ay against corruption, ikaw ay dapat manindigan, dapat maging matapang ka, Bongbong Marcos. Huwag yung pangiwi-ngiwi ka. Kaya matapang ka. Sabihin mo, pagka may sala, kahit na pinsang buko, kinakailangan managot. Yan dapat ang desisyon. Yan ang Pangulo. Yan ang ating susuportahan. You should sacrifice Martin Romualdez, Mr. President. If Martin Romualdez is your bishop or your rook in the chess of game, in the game of chess, or horse, yung mga powerful na mga kaalyado mo, isakripisyo mo yan. Kung mawawala yung iyong rook or horse o bishop, pero may sisave mo yung presidency mo, so be it. You sacrifice your bishop if your bishop's name is Romualdez Marcos. Yan po ating pong mensahe sapagkat napakalaki ng hamon. Hindi ko na kayang isipin kung paano siya lulusot, pero napakalaki ng hamon para pabagsakin si Bongbong Marcos bukas, mga kaibigan. Nagtutulong-tulong ang Iglesia ni Marcoleta, nagtutulong-tulong yung Jesus is Lord ni Villanueva at ni Kingdom of Jesus Christ ni Manyak Kibuloy. Nagtutulong-tulong po yan, pero kaya niya yan. Ang hindi ko nakikita makakayanan niya ay yung pera ng China sapagkat yung katapangan na pinakita ni Bongbong sa kanyang pagsasabing, I will not surrender even a square inch of Philippine territory to any foreign power, to any foreign country. Tapang. Kaya lang, ngayon ipapakita mo tapang mo. Kalaban mo ang China, kalaban mo ang Kongreso, kalaban mo ang Senado, kalaban mo ang Iglesia ni Cristo, kalaban mo ang Iglesia ni Villanueva, Iglesia ni Kibuloy, at Iglesia ni Marcoleta. At higit sa lahat, kalaban mo ang komunistang injik na siya talagang nagpapatakbo ng ating bansa ngayon. Sinabi ko po yan, paninindigan ko. Ang nagpapatakbo ng ating bansa ay China. Bakit? Ang laki na ng kanilang enrolled capital. Out of 800 islands sa labas po ng Luzon, Visayas at Mindanao, panay Chinese buildings na, panay Chinese communities. Meron pa po silang 8-kilometer runway dyan po sa may Spratly. 8-kilometer runway can accommodate a Concorde. Bakit po 8 kilometers yan? Sapagkat dyan po nakabase ang Chinese Air Force. Kaya lamang wala sila magawa sa Taiwan. At tayo po bilang kawal ng demokrasya, hindi naman po tayo army. Pero kung baga sa giyera, tayo po ay guerrilla. Tayo po ay kakampi siyempre ng sundalo ng Pilipinas, ng Navy ng Pilipinas, at kaaway ng lahat ng tumutulong sa China. Maging Marcoleta ka pa, maging Cayetano ka, maging Villanueva ka, maging kung sino ka man, kalabang ka ng kawal ng demokrasya. Pagkakampi mo ay China, lagot ka sa amin. Tatagpasin ka namin pagkakaroon kami ng pagkakataon. Kaya lang bukas, hindi po ako magdadala ng itak. Dadalhin ko yung aking licensed pistol. Pagka may magtatapang-tapangan na taga-Davao, mga Davaoenyo, mga Duwagenyo, abay, magkakasubukan po kami. Wala pong lumalaban ng pantay dyan sa mga duwag na Bisaya na yan. Tayo po ay lalaban po ng pantay. Ang kanila lamang pag-asa ay mag-ambush, mag-traidor. Hindi po tayo tumatalikod at hindi po tayo
magpapa-ambush. Fire back agad. How can you outdraw a drone gun? Hindi pa kayo nag-draw, naka-draw na ako. Hindi pa kayo nagpapaputok ko na kayo. Yan po naman ay atin pong paninindigan sapagkat kung hindi ko kayang ipagtanggol sarili ko, paano ko ipapagtanggol ang marami pang tao? Kaya, Ginoong Marcos, Mr. Bongbong Marcos Jr., makinig ka. It is your duty to save yourself. Ang dami mong kalaban. Ang pinakamabigat na kalaban mo, yung pamilya mo. Huwag ka maniwala dyan sa hair follicle test. Ipapakita mo hindi ka bangag. Wala akong pakialam kung bangag ka. Sapagkat nung lumabang ka sa China, hindi ka bangag. Nag-deliver ka ng SONA, sinabi mong, mahiya naman kayo, hindi ka bangag. Ngayon, huwag lamang mahiya kayo. Makulong dapat kayo. Yan ang dapat mong panawagan. Ginoong Bongbong Marcos. Yan po ang mensahe ng kawal ng demokrasya. You must do everything to save this country, to save your presidency, and start by sacrificing your bishop if your bishop's name is Martin Romualdez. So be it. Kung may kasalanan, bago magpasko, ipakulong mo yan para presidente ka pa rin next year. Kung hindi, baka bukas pag nalingat ka, sana wag kang lilingat. Sana lumabang ka. Lalaban tayo. Ayaw natin magpasakop sa China. Ayaw natin magpasakop sa mga Duterte muli. Ayaw natin maging kampon ng Iglesia ni Marcoleta. Ayaw natin maging kampon ng Iglesia ni Kingdom of Jesus Christ Kibuloy. At ayaw din natin maging kasama tayo ng Jesus is Lord, Joel is lying, JIL. Mga kaibigan, yan po ating paninindigan. Ako po ay nagsasabi, Mr. Marcos, it is your duty to save your presidency. It is your duty to sacrifice Romualdez if need be, if only to regain the republic, sacrifice your cousin. Yan po ating pong panawagan, yan po ating paninindigan. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko Pilipinas. China, layas!